Hi, this is Rene Sagaran, pioneer member of the Maneuvers and dancer choreographer of Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Welcome to RAS TV! Okay guys, so isummarize natin yung fan meet ng SB19 last Saturday sa Araneta Coliseum. So kakaibang fan meet to, no? Since 5th year anniversary ng SB19, talagang ginawa nila ng something na ikatutuwa ng mga 18. Nag-open up sila with production number na napakalupit, no? 17-minute production number. Kumbaga iconic to and historic. Tapos after that, nagkaroon sila ng mga games sa mga 18, pumili sila. Tapos meron ding hahawakan mo yung favorite part mo tapos suhulaan mo kung sino siya. So yung nanalo na 18 doon free dinner with SB19 after nung concert. And yan, kinanta din nila yung Freedom. Siyempre, hindi mawawala yung photo off nila, no, with the audience. Pero guys, mag-concentrate tayo dun sa 17-minute na production number. So, ang ginawa nila is Gento. Tapos nagkaroon sila ng solo-solo dance breaks. And then segue to I Want You. And lastly, yung Crimson. Siyempre with the Scouts. Pag mapapansin nyo guys, no, yung Gento, ibang version. So, ang tawag sa version na to is stomp. Diba? Kung makikita nyo, gumamit sila ng mga props. Ang ginamit nilang props is yung piko, hammer, tapos yung drill. Diba? Gumamit sila ng broomstick, yung towel. Gumamit din sila. So, stomp yung tawag dyan. Ano ba ibig sabihin ng stomp? So sa Tagalog, padjak yan no? Padjak. Ang stomp kasi is a percussion group originated in Britain, England. So mga mga musicians na magagaling. Pero hindi sila gumagamit ng musical instruments. Ang ginagamit nila yung mga nakikita yung objects na common, pang araw-araw na ginagamit. Like broomstick, yung mga trash can na lata or yung trash can na plastic na malaki, mga stick. Actually, gumagamit din sila ng lighter, yung Zippo lighter, kung alam niyo yun. Madami, playing cards, balls, pipes, anything na pwedeng tumunog. Gagamitin nila yon to create a sound, a music na nakakabilib. Na-establish tong stomp sa New York 1994, nagkaroon niya ng show, theater show. Tapos nag-end siya this year lang, January. So, 29 years siya nag-run. Sobrang tagal kasi nga unique yung concept. And luckily, nakapanood kami niyan sa New York. Before, 90s, no, nung nag-concert kami with Gary V, dinala kami ng friend namin, si Maricel. So, trinit niya kami sa Stomp concert. So nakapanood kami, no? Maliit lang yung theater, sobrang liit lang. Parang mas maliit pa ng konti sa Music Museum. Tapos, rinig na rinig niyo yung sound. Kahit snap ng finger or pag gumanon sila, talagang rinig mo lahat. Talagang mapapanganga ka sa show nila kasi ang galing nila talaga, sobrang galing. Sobrang unique. So yun yung ginamit na concept ng SB19, which is ginawa din namin yan before with Gary V. Yung hataw na merong stomp version yan, pero recorded. Kasi nga, sa malaking venue like Araneta Coliseum, hindi kayang i-achieve yun, no? Na marinig lahat ng effects. Kunyari yung newspaper, yung paglipat, so pag nilive mo yan, mahirap. So, nag-record si Gary ng newspaper, yung broomstick. So, iba-iba. Tapos, pinagsama-sama niya para makakreate ng isang beat. No? Tapos yun, kinanta niya yung hataw na. And nagamit din namin yun sa Maneuvers concert. And one time, nung stage director ako sa Itbulaga, ginamit namin yung newspaper na stomp effect. Same thing sa ginawa ng SB19, recorded siya. No, sasabayan lang nila yung tunog.
So sa umpisa, di ba? Yan, may mga nag-hammer, yung tunog nung nagdi-drill, tapos after that, yung towel na choreography ng scouts. And then after that, yun na, pumasok na si Pablo. Pag makikita mo, nung kumakanta si Pablo, may part doon na tumakbo yung isang dancer, tapos tinapakan siya sa likod, nag-tumbling. Ginagawa kasi yun sa wall. Tawag doon, wall flip. Pero ito, si Pablo yung tinapakan niya para makapag-tumbling. Tapos, hinawakan siya ulit. Initya siya ni Pablo. So, nag-tumbling siya ulit na parang butterfly yung tawag doon, yung pa-side. So, guys, yun. Kasama sa choreography yun. Gimmick nila yun. 3 parts kasi sa Gento ang nabago. Yung umpisa, actually yung the whole song, yung beat iba na. Siyempre kailangan ma-incorporate yung stomp na tunog. Pangalawa, yung gitnang version. Yung dance breaks nila sa gitna, iba na yung choreography. So, siyempre, ganun pa rin yung style ni J. Joseph. Makikita mo yung crump na experimental, meron siyang mga breaks, may mga groove na suabe. So, ganun yung style niya eh. So, pasok pa rin yun, no? Maganda pa rin yung ginawa nilang dance breaks. Tapos, same choreography hanggang dun sa huli. Sa huli, nag-add sila ng 2/8. 4 bars yan sa musician. Tapos, nag-add sila ng choreography. Nakikita mo ulit, may mga dance breaks dun na mas maangas yung dating. So, yun guys, no? After ng Gento, segue, pumunta sila sa likod. Yun na yung solo part nila na dance breaks. So nauna si Justin with the dancers. Tapos paglabas niya, pumasok si Pablo. Tapos si Josh. And then combine silang tatlo. Bali pag binilangan mo parang tagpo 4/8 sila na solo. 8 bars yun sa musicians. So yun, tapos combine silang tatlo. And then labas sila. Pasok naman si Stel. Si Stel medyo sexy yung dance style niya. And pagpasok ni Ken, meron siyang cap routine. Pero more on crump yung character, yung sayaw. Tapos combine silang dalawa na medyo suabe na sexy ulit. Tapos yun, after that, diretso sa I Want You. Wala munang sayaw. Isang strategy yan, no, para yung mahalima, makabuelo naman. Kasi pag puro sayaw, ihingalin sila. Mahirap kasi magkumanta talaga guys, na sumasayaw. No? So, doble yung pagod niyan. Gumalaw lang sila doon sa middle part. Ginamit nila yung mic stand. Meron silang bagong choreography na sexy pa rin yung dating. Tapos, nag-spread out pabilog. And then, papuntang ending, yun, ginawa nila ulit yung choreography nila sa I Want You. Tapos nung nag-end sila, diretso ulit, no? Ikot ulit sila ng Cream Zone naman. So same lang yung choreography ng Cream Zone. Ang nabago is yung sa last part. So nagdagdag ulit sila ng 2/8, no? 4 bars sa last part. Tapos nagdagdag ng choreography na mas hype yung dance steps. So yun yung pinaka-opening nila, no? Na pinaghandaan nila for the 18th. Kasi guys, ang kanta, like kay Gary V, for example, pag sumikat na yan, let's say yung hataw na, sumikat, tapos nag-concert ka, hindi naman pwedeng yun at yun yung version. Magsasawa yung tao. So kaya, iniiba-ibang version yan. Like for example, after itong concert na to, next year, magko-concert ulit ang SB19, 6th anniversary. Bagong concept na naman yan. No? Kung gagawin nila yung Gento, yung ibang songs nila na sumikat, iibay nila ng konti yan. Pati yung choreography. So that's normal. Para hindi nagsasawa yung tao. There's always something new. So guys, let's continue to support SB19 sa lahat ng 18 at sa lahat ng magiging 18. No? So abangan nyo yung Asian Tour. Pag napunta sila dyan sa country nyo, panoorin nyo sila. I'm sure hindi kayo magsisisi. And pag napanood nyo sila, I'm sure magiging 18 din kayo. Alright guys, hope to see you on my next video. God bless you all guys. Peace.